Tayo po ay makipag-ugnayan kay Jail Superintendent J. Rex Bustanera, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Kaugnay po ng pagkakapiit doon sa new Quezon City Jail ni dating Senator Bong Revilla. Superintendent, magandang umaga po. Hello? Hello? Magandang umaga po, Sir Melo, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Teka, ang nababanggit po ngayon si dating Senator Revilla, may iba pa hong nakapiit dyan, nakasama niya, di ba? Mga sino-sino po yun, Superintendent? Tama po, bandang 2:28 kahapon, dinala po si former Senator Bong Revilla together with four po. Nahuli lang po ito ng ilang oras, bandang 5:30 ng hapon. Dinala po si Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, and Juanito Mendoza. Ayun, okay. So, nandun na po. Magkakahiwalay po ito ng mga selda po, Jail Superintendent? Magkakasama ho sila lahat ho ng bagong commit na PDL. Kasama ho yung panggaling presinto. Isang lugar lang ho yung pinagdadalhan nila. Opo. Okay, kumusta naman po sila ngayon? At mula kahapon na nandyan po sila hanggang sa ngayong umaga po, Superintendent? Sa ngayon po, feedback naman po ng ating warden ay maayos naman ho at wala naman ho tayong natanggap na report overnight, nakamonitor naman ho tayo. Kumusta po ang nakakain na po ba sila? 6:42 na po ngayon, nakapag-almusal na po kaya sila, Superintendent? Kanina po, kanina pong 6:00 ng umaga, nagbilangan sila, yun ho yung huling report sa amin. And malamang ho, nag-almusal na ho yun. Opo. Ano po ang mga, kasi yung mga nababanggit dito, baka may mga special treatment po. Ano po ba yung mga ginagawa at binibigay? Halimbawa, pagkain po sa mga inmate na dapat ay ibigay din po sa mga katulad ng mga akusadong ito po, Superintendent. Pare-parehas lang ho ba yun? Opo, pare-parehas lang ho sila, ang karapatan nila at ang budget para sa kanila ay 100 pesos per day. Hahatiin na ho yan sa apat. Dahil may dinagdag ho ng budget, nagdagdag na rin ho, may merienda na rin ho sila. Ngayon ho, itong 100 pesos na po ito, kung ano ho yung inihahain sa isang ordinaryong bilanggo, ayun din ho yung ibibigay sa kanila. Opo, kung alam nyo po, Superintendent, anong klaseng pagkain po yan? Halimbawa sa almusal, sa tanghalian, sa hapunan, at saka sa merienda kagabi po yung hapunan po nila, ginisang pechay with steamed rice. Ngayon ata sopas po yung almusal, sopas na may kanin at tinapay ho. Opo, okay, talagang ano po yan. Talagang may masasabi natin na nutritious po, hindi yan yung basta-basta. Talagang pinipili po para din sa kalusugan ng mga inmate po dyan, Superintendent. Tama po, may menuhong sinusunod kami na aprobado rin ho ng COA na chine-check din ho yan. Opo. At may dietitian din ho nag-check. Ayun, may dietitian, opo. Kung halimbawa may mga dalaw-dalaw dyan, napupuntaan na po, sila ba'y inaalaw na magdala po ng mga pagkain para po sa mga akusado dyan, sa mga inmate po dyan, Superintendent? Yes po, lahat naman ho ay lahat ng dalaw pwede magdala ng pagkain, basta't luto ho ito. At kasya lamang pang isang araw at pang isang tao lang. Kasi ho ayaw din ho namin mapanisan at baka dalhin pa sa ospital. Sumakit ang tiyan. Walang mga refrigerator kasi dyan na pwedeng, ito para kay ganyan. Itabi nyo nga ito para kay, halimbawa, kay senador. Kung kay senador man, wala pong ganon. Pang isang araw lang. Wala po tayong refrigerator rin doon. At wala rin hong aircon yan, ventilador lang. At basic na selda ho talaga. Kung anong disenyo kung anong meron ho sa isang ordinaryong PDL, yun lang din ho naman ang selda nun. Okay. Malamig ho ba? Wala silang reklamo sa init o lamig dyan ngayong panahon na ganito? Walang aircon electric pa lang. Sa ngayon ho, wala naman ho. Yung disenyo ho kasi nung bagong pasilidad natin, tagusan naman ho yung hangin, maayos ang ventilation at wala naman ho tayo reklamo na ganyan. Yung pong apat yung iba pa na hinihabol dyan. Tapos si Senator, no? Si Senator, nauna po yun. Nagkakausap-usap po. Pwede magkausap-usap po yung 5 na yun, Superintendent? Maaari po sa ngayon dahil isang lugar lang naman ho sila dinala. At may quarantine ho sila, medical quarantine ho yan, not more than 7 days.
During that period ho, magkakaroon na rin ho ng interview, security assessment, risk assessment. Mhm. Tatanungin, check din kung gusto nila mag-attend ng mga programs, rehab programs natin. Mhm. And then, pag nabuo na ho yung assessment natin na yon ng 7 days, malalaman na ho kung saan ang pinaka nababagay na selda para sa kanilang 5. Okay. Nasa common area lang po muna sila ngayon. Oo. Opo, selda rin ho yun. Lahat lang ho ng bagong dala, hindi ho Mhm. muna hinahalo kahit ho yung galing presinto. Hindi Opo. muna ho hinahalo sa general population. Ano po, maliban po sa mga binanggit ninyo, ano pa ho yung mga aktibidad nila bilang mga akusado pa lang naman yung mga yan, Superintendent? Bilang akusado ho, sila ho ay ini-invite sa mga activities. Mhm. Meron ho tayo mga livelihood and recreation activities, sports activities, education programs. Pwede ho sila mag-idalaw kapag hindi makakapunta ang dalaw nila. Pwede rin ho silang mag-attend ng online hearing kung hindi sila papupuntahin sa korte. Mhm. At marami pa hong iba kung may mga spiritual activities, meron din ho tayo tuwing Friday and Sunday. Ano yung idalaw po? Natakot naman ako sa idalaw. Okay. Yung idalaw na yon, siyempre may ano yan, may dapat merong internet connection po. Ganun po ba yon, Superintendent, para makausap nila yung mga mahal nila sa buhay na gusto silang makita? Ano po? Tama po ba? Yes, Sir Melo. May Opo. internet ho yan. At para sa lahat ho yan, para sa lahat ng bilanggo, nakakausap ho nila virtually, video call. Opo, opo. Bawal ho ang gadget sa loob ng kulungan. So sila ho ay walang cellphone, walang tablet, walang laptop, O paano po yun? ang access sa internet. Except kung kailangan lang ho sa dalaw o kaya sa hearing, may official gadget ho ang jail natin. Hindi nila personal na cellphone. Aha. Tama ho, bawal ho yun. At Bawal may ho. oras din lang po yung pagpapagamit ng cellphone ng BGMP para makita sila ng kanilang mga mahal sa buhay, Superintendent. Opo. Ito ho ay tablet at laptop ho na ginagamit for official video call. Opo, hindi yung karakaraka pag gusto nila makausap, makakausap na nila kahit wala sa schedule. Hindi ho pwede yun. Hindi ho. pwede po yun. Yung mga paglilinis halimbawa dyan, halimbawa, yung kahit man lang selda po nila, naaatasan ba silang maglinis po ng paligid po nila, yung kinaroroonan po nila, Superintendent? O may tagalinis talaga ang BGMP? Sa labas ho, may tagalinis tayo. Opo. Hindi ho yun PDL. Pero pagdating nila ho sa loob, meron ho tayong tinatawag na therapeutic community modality program. Opo. Ito hong therapeutic community, magiging part ho sila ng community na yon. Oho. At may mga roles ho sila tuwing umaga, maglilinis, may assignment sila sa pasilyo, sila sa banyo, Mhm. iba-iba ho. Makakasama ho nila sa general population is 3,612 Mhm. as of count kagabi. At ito ho, isa ho community yan, may mga per floor, sila ho ay parang mga bara-barangay kumbaga o grupo-grupo, then i-assign ho ng mga work duties ho. Mhm, mhm. Ayun, okay. So yung ilan po kanina nababanggit po ang nakabantay kay Senator parang nababanggit 5. Oho. Ganun ho ba Mga yun? more or less ho, kahit baka nga ho, mas marami pa dahil ho, pati ho yung mga control gates, naglagay din ho tayo para sa kasiguruhan din ho ng lahat. Ano, unusual ho ba yun? Nagdagdag lang kayo dahil si Senador po ito, dati Senador, o dati na po yung ganun? Unusual po ito dahil nga po, bukod din doon nagdagdag din tayo nung nadala yung mga 7 DPWH officials noon. Mhm. Dahil pangkalahatang seguridad ho. Ngayon ho, naglagay din ho tayo ng doon mismo sa may selda at duty station niya ng karagdagan. Dahil ho, hindi naman ho ito dahil VIP treatment, kundi kailangan ng extra security measure din talaga ho. Opo. At tayo din naman namin may mangyari habang nasa poder ng BJMP ang mga akusado. O para sa kaligtasan po nila. Tama ho. Yung iba ho bang mga kaso ng ibang mga nandyan? Superintendent, na makakasama nila dyan, yung mga dinatnan po nila dyan, na makakasalamuha po nila? Ang makakasalamuha ho nila ay 70% drug cases ho yan, RA 9165. Mhm. Then ang susunod na majority po doon nasa 20 to 20+% po ay crimes against properties, mga pagnanakaw, hold up at iba pa. Mhm. And then crimes against person na ho yung iba. Yun po yung majority ng index crimes natin doon. Opo, wala yung, Ang breakdown ng mga wala yung mga preso. tipong may mga kasong murder po dyan, mga ganun po. Meron din ho, pero hindi naman ho by case ang segregation natin, kundi by risk level ho, classification. Depende ho kung ano ho. So halo-halo naman ho yun.
Oho. Sige po. Superintendent, salamat po sa panahon at at na pagbigyan nyo kami na masilip natin kung anong sitwasyon po diyan. Bagong-bago po ito. Gaano katagal na po ba itong ating new Quezon City Jail, Superintendent? 2 years in operation na po yan. Opo. At isa sa mga bagong facility natin, kasya po ang 5,000 or more. Oho. Meron siya ngayon 3,600, under capacity pa siya. Mhm. At meron din no tayo sa iba't ibang lugar, sa ibang parts ng country natin. Apo. Meron sa Marawi, Cebu, Davao, mga bagong tayo din ho na ganyan. 142 projects ho yan na bago. Apo, sige po. Superintendent, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po at magandang umaga. Si Jail Superintendent J. Rix Bustinera, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology.